Hello, family, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. Finally, we have reached the end of our series, and this is now part number 30 of Good Manners and Right Conduct. Today's episode is entitled Be Christ-like. Pag-aaralan natin ngayong araw kung paano maging kamukha ni Jesus Christ. Ang ating talata ay nasa Philippians chapter 2 verse 5. Ganito po ang sinasabi sa Biblia. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. So, ang tamang panuntunan sa ating mga relasyon ay magkaroon ng pangkaisipang katulad ni Jesus Christ. So, think like Jesus. Yan ang bottom line ng ating pag-aaralan ngayong araw. Every thought and instruction that you have read or heard from this long series boils down to just one thing, which is the title of today's episode, Be Christ-like. Yun ang bottom line ng lahat. Our Lord Jesus Christ has given us examples from how He perceived Himself to relating with others. He showed us how to behave responsibly in every encounter, and we find that recorded in the Holy Scriptures. And I would say that Jesus Christ is the epitome or the best example of good manners and right conduct. Paano ba niya ginawa ito? Well, una sa lahat, tama yung kanyang positioning. He positioned Himself as a servant to all. Yan ang unang-unang bagay na dapat nating ilagay sa ating isipan kung paano magiging Christ-like, maging servant. He told His disciples never to lord it over other people or dominate others, but to serve them instead. Kasi kung servant ka, di ka na ma-offend, di ba? Kasi handa kang sumunod sa utos ng sinuman at gumawa ng anumang bagay para sa kanila. Sa mga may karamdaman, nagpakita siya ng compassion. He showed compassion to the sick and the marginalized. He showed mercy to His offenders. Hindi siya kumanti sa kanila. And He showed grace to everyone. Sino man sila, bata, matanda, mayaman o mahirap, sa mata ng ating Panginoon Jesucristo, karapat-dapat silang tumanggap ng grasya. And then, sa mga encounter niya, He always remained calm and composed, hindi ba? Even in danger. At kahit nasa harap ng mga tao nagpe-persecute sa Kanya. And when given an opportunity, He spoke boldly and fearlessly, filled with godly wisdom. Yung kanyang mga salita ay tumitimo sa puso ng napakaraming tao. His words pierced the hearts of sinners and comforted those who are tired and weary. And then, He provided direction to lost people, and in all things, He glorified the Father in every action that He took. Yun lang ang summary ng pagiging Christ-like. So, ang tanong sa atin ngayon ay, paano ba tayo maging kamukha ni Jesus? Magbibigay ko ng 4 na C. 4 na letter C. Number 1, be Christ-like, of course. Develop natin muna yung pananaw na WWJD. Alam niyo na yun, di ba? May mga bracelet nga kayong suot nyo yan eh. Okay? Yung what would Jesus do? Yan ha. So, be humble and ask yourself, ano kaya ang gagawin ni Jesus Christ sa sitwasyong ito? So, bago ka gumawa ng aksyon o bago ka magsalita, isipin mo, kung si Jesus ang narito sa aking kalagayan, ano ba ang gagawin niya? Yon. So, number 1, be Christ-like. Number 2, be conscious. Be conscious of the fact that God is always watching you. Diba? Sabi sa book of Proverbs, the eyes of the Lord is in every place, beholding the evil and the good. So, maging sensitive ka sa presensya ng Diyos. Why? Because being sensitive to God's presence calms you down. Diba? Kumakalma ka kapag alam mong, nakatingin si Lord. Dapat maging maingat ako sa aking ginagawa. Number 1, be Christ-like. Number 2, be conscious. Number 3, be careful. Be careful of your words and actions. Now, think well and consider the consequences of any word or action that you will take. Yun lang, simple lang, hindi ba? So, wag lang basta na lang magbubulalas, magsasalita na para tayo mga baliw. So, bago tayo magsabi o mag-comment sa anumang bagay, pag-isipan ng gusto sapagkat maaring yan ay makasakit sa iyo o sa iyong kapwa-tao. So, be Christ-like, be conscious, be careful, and number 4, be considerate. Be considerate. Tandaan mo po natin na ang bawat isang tao, kahit ikaw, ay dumadaan sa tinatawag na fluctuating seasons. Di ba? Paiba-iba ang mga mood, iba't iba mga season, iba't iba tayo ng mga pinagdaraanan sa buhay. These are seasons that we have no knowledge about. So, anong gagawin natin? Assess their condition before speaking or doing anything. Huwag banat ng banat. Huwag salita ng salita. Makiramdam ka muna kung ano ang
probably pinagdadaanan ng taong yan bago ka mag-comment o magsalita ng anumang bagay. Pagka minsan, hindi nila kailangan makipag-usap. Kailangan lang nila ng taong makikinig sa kanila o taong magiging considerate sa kanilang sitwasyon. So wag nating kalimutan, in all of our actions, demonstrate consideration, dagdagan natin ang Christian love at understanding. Dito po nagwawakas ang ating pong mahabang seryeng Good Manners and Right Conduct at lagi po nating tatandaan na ang ating pag-uugali ay pinagmamasdan ng ibang tao. So ipakita natin sa kanila ang ugaling langit na kaakit-akit. May we all behave like our Lord Jesus Christ in every way. Dito po nagwawakas ang seryeng ito at magkita-kita po tayo sa ating susunod na series. Ito po inyong lingkod, Coach Ray Clemente lamang po mula dito sa Radiance Church Sydney, Australia. Maligayang araw po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.